Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may lot area na 4,662 square meters. Kung sakali man na gusto yung mas malaki pa, meron pa pong another 2,331 square meters na pwede nating i-negotiate. Meron po itong tatlong parsela ng lupa na same size 2331 for each lot na meron pong individual title. Pero sa ngayon ang priority po nila ay yung 4,662 square meters. Nakasama po itong bahay. Ito pong property ay inner lot. Kaya please manage your expectation once na mag-set tayo ng tripping kasi mula main road, ito po'y looban o papasok pa. Kaya tahimik po itong area. Kaya kung hanap nyo po'y isang tahimik na lugar, sariwang hangin at malamig po ang klima, ito na po yung hinahanap nyo. Check po natin itong bahay. Meron po itong 3 bedrooms, 3 toilet and bath. At may floor area po ito na 80 square meters more or less. Yan po, tunghayan nyo po. Maayos naman ang structure. Stainless ang rain gutters. May security grill na po itong sliding glass window. Then dito po yung entrance gate sa may grotto. At ito naman po yung main door kung saan ito'y naka solid wood na double door. Pasok po tayo. Ito po yung salas or living area kung saan ito'y naka high ceiling, may skylight, may chandelier, tile flooring, may isang pintura ng ceiling at wall, at dito naman po yung dining area at kitchen. Malaki naman po ang espasyo. Meron po itong tiled kitchen countertop. Meron pong mga kitchen window. At dito naman po yung access door papunta dito sa gilid ng bahay o setback. Kung saan meron po itong mga ornamental plants. So, paikot po yan hanggang sa dulo. So, meron pong 1 meter setback. Yan po yung tinutukoy ko sa inyo na gate. So, ito po ulit yung kitchen. Meron pong kitchen cabinet at meron pong mga kitchen windows. Yan po yung living area. May skylight, high ceiling. At yung color black naman, yan po yung sliding wooden door. Ito naman po yung hallway. Meron po ditong 3 kwarto. At check po muna natin itong master bedroom. Napakalaki po ng spasyo. High ceiling. May center lamp. Meron pong malaking steel window. At may wardrobe. Dito naman po sa dulo ay yung toilet and bath. Meron pong bathroom countertop. May vanity mirror. Ito naman po yung toilet and bath. Naka-tile bathroom wall, may shower enclosure. Tile bathroom countertop, bathroom sink, bathroom window, at maayos naman po ang toilet fixtures. So ayan po, tunghayan nyo ulit. Bago tayo lumabas, napakalaki po ng espasyo at napakaaliwalas. So lalabas na po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Ito po yung ulit yung hallway. At dito naman po yung pangalawang kwarto.
Ito pong pangalawang kwarto ay naka-tile flooring na rin. Meron pong malaking steel window at may sariling toilet and bath. Naka-tile bathroom wall, may overhead shower at maayos naman ang toilet fixtures. Okay, labas po tayo. Nandito po ulit tayo sa hallway kung saan malapad naman at yun po ang main door. Dito naman po tayo sa last bedroom or third bedroom. So sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kalaki at hindi naman ganun kaliit. Meron po itong dalawang steel window at may access na rin po ito dito sa common toilet and bath. Maayos naman ng toilet fixtures. May shower enclosure. May bathroom window. At dito naman po sa kabila yung isang pintuan na may access dito sa common toilet and bath. So doon po tayo galing kanina sa kabilang side. Yan po yung 3 kwarto at 3 banyo. Nandito na po ulit tayo sa may living area na kung saan naka-high ceiling, may skylight na nag-serves as natural sunlight. Napaganda po ng floor plan. Napakaaliwalas, wala po siyang partition. Ito naman po yung main door. Paglabas po natin, yan po yung driveway hanggang dun sa garahe at yan naman po yung perimeter fence at yung main gate. Sa kabila po nitong perimeter fence, meron pong right of way. Papunta naman dun sa dalawang lote. Yan po yung covered carport. May another structure dito na yung caretaker's house. Kumpleto na rin po yan. May kwarto, banyo, salas, at kusina. Hindi lang po natin mapasok gawa ng para may privacy naman yung mga caretaker. Dito po may hagdan o concrete stairs papunta dito sa farmlot area. Kumpleto na rin po ang fruit-bearing trees dito. Gaya ng mangga, santol, star apple, suha, saging, nyog, at marami pa pong iba. Ito po yung nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 2,000 feet kaya napakatahimik po, sariwa ang hangin at malamig po ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Marami po kayong pwedeng i-project dito gaya ng camping site or mini bike trail. Maganda naman itong area. May slope ng konti. Pwede rin pong private resort and events place. Sa lawak po nito, pwede rin pong gawing staycation business. Lagyan nyo po ng mga nauuso ngayon na A-frame house design. Yan po'y very minimal lang ang magiging costing nyo pag mga ganyang disenyo ng bahay. Very artistic pa po. Pero kung ayaw nyo mang magnegosyo, pwede naman po itong gawing family farm estate. Para buong pamilya nasa loob ng isang compound. Okay, recap lang po sa mga ng video. Ito pong property ay nasa Tagaytay. May lot area na 4,662 square meters. At may individual title. At ang kagandahan pa dito, ilang metro lang po ang layo nito mula Bypass Road or Tagaytay Bypass Road or Citibex Cavite Tagaytay Batangas Expressway. Ganun po kaganda itong lokasyon ng property. Mamaya po pag-usapan natin yan sa distance, location at travel time. Mula po dito sa Barangay Road, ito po yung tinutukoy ko na another entry or exit point. Meron pong isang lote bago dumating dito sa property. So ito po yung property line. Pag diniretso po to, hanggang doon na yan sa may bahay. So patag na patag rin po dito. Ang kagandahan pa po dito, pag once na mag-road widening, baka itong frontage nitong property to ang next na sa Barangay Road. So lalaparan po kasi ang daan eh. Ito pong binabaybay ko ay hindi naman public road ito. Ito'y
private road nitong mga residente dito sa area. Actually, ilan lang ang pwedeng dumaan dito. So may bakod na rin po. At babalik na po tayo dito sa loob. Ito na po yung parte nung second lot na 2,331. At yung another 2,331 ay yung kung saan nakatayo yung bahay. Yung na-present ko po sa inyo kanina. Ulitin ko po, meron pong individual title. Pero binebenta ito ngayon na buong 4,662 square meters. Yung nabanggit ko naman na third lot na 2,331, kung sakali man na talagang gusto yung mas malaking sukat ng lupa, subukan po nating i-negotiate yung third lot. Matatanaw na po natin yung caretaker's house na katabi lang po nung rest house. Dito naman po yung covered na garahe, nakakasya ang dalawang sasakyan. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Ito pong property, gaya ng nasabi ko sa inyo kanina, ay napakalapit lang sa Tagaytay Bypass Highway or Cavite-Tagaytay-Batangas Expressway. Ang CityBex po ay connecting Calax, SLEX, all the way to NLEX. At ibang parte ng Metro Manila, kaya mapapabilis na po ang biyahe. Mga 700 meters lang po or 2 minutes drive mula dito. At kung manggagaling naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 8.1 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Sa Tagaytay Rotonda naman po ay kompleto na rin, gaya ng malls, hotels and restaurants, church, schools, at hospital. Yan po ang lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pang malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa Calax Silang Interchange na tinutukoy ko kanina na connecting dito sa CityBex, ang distance is 22 kilometers at ang travel time is 43 minutes. At mula naman po sa airport, papunta dito sa property, ang distance is 65 kilometers at ang travel time is 1 hour and 24 minutes kasama na ang traffic. Okay, sa presyo na po tayo. Na-vlog ko na po ito at ang dating presyo niya ay 9,000 pesos per square meter. Ngayon po, nag-markdown price na po si owner sa 7,000 pesos per square meter net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Ang presyo pong 7,000 pesos per square meter net ay presyo ng lupa lang. Si owner po ay pinipresyon pa yung bahay na 2 million. So additional pa po yun. Kung sakali man po na interesado kayo, siguro makipag-negotiate na lang tayo or mag-counter offer po tayo dun sa asking price ni owner at sa presyo ng bahay. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin
Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.